Mga hakbang patungo kay Kristo. Kabanata 5, Pagtatalaga. Ang pangako ng Diyos ay, hahanapin ninyo ako, at masusumpungan ako, pagka inyong hahanapin ako ng buong puso ninyo. Jeremias Kapitulo 29 versikulo 13. Ang buong puso ay dapat na ibigay sa Diyos, o ang pagbabago ay hindi kailanman magagawa sa atin kung saan tayo ay maibabalik sa Kanyang wangis. Sa likas na katangian tayo ay hiwalay sa Diyos. Inilalarawan ng banal na espiritu ang ating kalagayan sa mga salitang tulad nito, patay sa mga pagsuway at mga kasalanan, ang buong ulo ay may sakit, at ang buong puso ay nanghihina, walang kagalingan dito. Tayo ay napahawak ng mahigpit sa silo ni Satanas, na nabihag niya ayon sa kanyang kalooban. Efeso Kapitulo 2 versikulo 1, Isayas Kapitulo 1 versikulo 5, 6, Ikalawang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 26. Nais ng Diyos na pagalingin tayo, palayain tayo. Ngunit dahil ito ay nangangailangan ng isang buong pagbabago, isang pagpapanibago ng ating buong kalikasan, dapat nating ibigay ang ating mga sarili ng buo sa Kanya. Ang pakikidigma laban sa sarili ay ang pinakamalaking labanan na nakipaglaban kailanman. Ang pagsuko ng sarili, pagsuko ng lahat sa kalooban ng Diyos, ay nangangailangan ng pakikibaka, ngunit ang kaluluwa ay dapat magpasakop sa Diyos bago ito mabago sa kabanalan. Ang pamahalaan ng Diyos ay hindi, gaya ng ipinakikita ni Satanas, na itinatag sa isang bulag na pagpapasakop, isang walang katwiran na kontrol. Ito ay umaapela sa talino at konsensya. Halika ngayon, at sama-sama tayong mga tuwiran, ang paanyaya ng lumikha sa mga nilalang na kanyang ginawa. Isayas Kapitulo 1 versikulo 18. Hindi pinipilit ng Diyos ang kalooban ng kanyang mga nilalang. Hindi niya matanggap ang isang parangal na hindi kusa at matalinong ibinibigay. Ang sapilitang pagpapasakop lamang ay mapipigilan ang lahat ng tunay na pag-unlad ng isip o pagkatao, gagawin itong isang automat lamang ang tao. Hindi ganoon ang layunin ng lumikha. Ninanais niya na ang tao, ang pinakamabuting gawain ng kanyang malikhaing kapangyarihan, ay maabot ang pinakamataas na posibleng pag-unlad. Inilalagay niya sa ating harapan ang taas ng pagpapala na nais niyang dalhin sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Inaanyayahan niya tayong ibigay ang ating sarili sa Kanya, upang magawa niya ang Kanyang kalooban sa atin. Nananatili sa atin ang pagpili kung tayo ay palalayain mula sa pagkaalipin ng kasalanan, upang makibahagi sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Sa pagbibigay ng ating sarili sa Diyos, kailangan nating isuko ang lahat ng makapaghihiwalay sa atin sa Kanya. Kaya naman sinabi ng tagapagligtas, sino man sa inyo na hindi nagpabe sa lahat ng kanyang tinatangkilik, hindi siya maaaring maging alagad ko. Lucas Kapitulo 14 versikulo 33. Anuman ang maglalayo ng puso sa Diyos ay dapat isuko. Ang mammon ay idolo ng marami. Ang pag-ibig sa pera, ang pagnanais para sa kayamanan, ay ang gintong tanikala na nagbubuklod sa kanila kay Satanas. Ang reputasyon at makamundong karangalan ay sinasamba ng ibang uri. Ang buhay ng makasariling kadalian at kalayaan mula sa responsibilidad ay idolo ng iba. Ngunit ang mga mapang-aliping banda na ito ay dapat masira. Hindi tayo maaaring maging kalahati ng Panginoon at kalahati ng mundo. Hindi tayo mga anak ng Diyos maliban kung tayo ay ganap. May mga nag-aangking naglilingkod sa Diyos, habang umaasa sila sa kanilang sariling pagsisikap na sundin ang kanyang kautusan, upang bumuo ng tamang katangian, at magkaroon ng kaligtasan. Ang kanilang mga puso ay hindi naaantig ng anumang malalim na pagkadama ng pag-ibig ni Kristo, ngunit hinahangad nilang gampanan ang mga tungkulin ng buhay Kristiyano bilang yaong hinihingi ng Diyos sa kanila upang makamit ang langit. Walang halaga ang gayong relihiyon. Kapag si Kristo ay nananahan sa puso, ang kaluluwa ay mapupuspos ng kanyang pag-ibig, ng kagalakan ng pakikipag-isa sa Kanya, na ito ay mananatili sa Kanya, at sa pagmumuni-muni sa Kanya, ang sarili ay malilimutan. Ang pag-ibig kay Kristo ang magiging bukal ng pagkilos. Yaong mga nakadarama ng nakakapigil na pag-ibig ng Diyos, ay hindi nagtatanong kung gaano kaliit ang maibibigay upang matugunan ang mga kinakailangan ng Diyos. Hindi sila humihingi ng pinakamababang pamantayan, ngunit nilalayo ng perpektong pagsunod sa kalooban ng kanilang manunubos. Sa marubdob na pagnanais ay ibinibigay nila ang lahat at nagpapakita ng interes na katumbas ng halaga ng bagay na kanilang hinahanap.
Ang isang propesyon ni Kristo na walang malalim na pag-ibig na ito ay usapan lamang, tuyong formalidad, at mabigat na pagkapagod. Nararamdaman mo ba na napakalaking sakripisyo upang ibigay ang lahat kay Kristo? Tanungin ang iyong sarili ng tanong, ano ang ibinigay ni Kristo para sa akin? Ibinigay ng anak ng Diyos ang lahat, buhay at pag-ibig at pagdurusa, para sa ating pagtubos. At maaari bang tayo, ang hindi karapat-dapat na mga bagay ng napakalaking pagmamahal, ay ipagkait ang ating mga puso mula sa Kanya? Bawat sandali ng ating buhay ay nakikibahagi tayo sa mga pagpapala ng Kanyang biyaya, at sa mismong kadahilanang ito ay hindi natin lubos na matanto ang lalim ng kamangmangan at paghihirap kung saan tayo naligtas. Maaari ba tayong tumingin sa Kanya na tinusok ng ating mga kasalanan, ngunit handang gawin sa kabila ng lahat ng Kanyang pagmamahal at sakripisyo? Dahil sa walang hanggang kahihiyan ng Panginoon ng kaluwalhatian, magbubulong-bulungan ba tayo dahil makapasok lamang tayo sa buhay sa pamamagitan ng tunggalian at pagpapakababa sa sarili? Ang tanong ng maraming mapagmataas na puso ay, bakit kailangan kong magsisi at mapahiya bago ako magkaroon ng katiyakan ng aking pagtanggap sa Diyos? Itinuturo kita kay Kristo, siya ay walang kasalanan, at, higit pa rito, siya ang prinsipe ng langit, ngunit sa ngalan ng tao siya ay naging kasalanan para sa lahi. Siya ay binilang na kasama ng mga mananalangsang, at dinala niya ang kasalanan ng marami, at namamagitan sa mga mananalangsang. Isaias Kapitulo 53 versikulo 12. Ngunit ano ang ibibigay natin, kapag ibinigay natin ang lahat? Isang pusong nadumihan ng kasalanan, para dalisean ni Jesus, linisin sa pamamagitan ng Kanyang sariling dugo, at iligtas sa pamamagitan ng Kanyang walang katumbas na pag-ibig. Gayunpaman, iniisip ng mga lalaki na mahirap isuko ang lahat. Nahihiya akong marinig itong pinag-uusapan, nahihiya akong isulat ito. Hindi hinihiling ng Diyos na isuko natin ang anumang bagay na para sa ating pinakamahusay na interes na panatilihin. Sa lahat ng Kanyang ginagawa, nakikita niya ang kapakanan ng Kanyang mga anak. Naway ang lahat ng hindi pumili kay Kristo ay matanto na siya ay may isang bagay na higit na mainam na mayaalok sa kanila kaysa sa hinahanap nila para sa kanilang sarili. Ang tao ay gumagawa ng pinakamalaking pinsala at kawalang katarungan sa kanyang sariling kaluluwa kapag siya ay nag-iisip at kumikilos ng salungat sa kalooban ng Diyos. Walang tunay na kagalakan ang makikita sa landas na ipinagbabawal niya na nakakaalam kung ano ang pinakamabuti at nagpaplano para sa ikabubuti ng kanyang mga nilalang. Ang landas ng paglabag ay ang landas ng paghihirap at pagkawasak. Isang pagkakamali na isipin na nalulugod ang Diyos na makitang nagdurusa ang kanyang mga anak. Ang buong langit ay interesado sa kaligayahan ng tao. Hindi isinasara ng ating makalangit na Ama ang mga daan ng kagalakan sa sinuman sa kanyang mga nilalang. Ang mga banal na kahilingan ay humihiling sa atin na iwasan ang mga indulhensya na magdudulot ng pagdurusa at pagkabigo, na magsasara sa atin ng pintuan ng kaligayahan at langit. Ang manunubos ng mundo ay tumatanggap ng mga tao kung ano sila, kasama ang lahat ng kanilang kagustuhan, di kasakdalan, at kahinaan, at siya ay hindi lamang maglilinis mula sa kasalanan at magkaloob ng katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, ngunit sasagutin ang pusong pananabik ng lahat ng pumapayag na pasanin ang kanyang pamatok, upang pasanin ang kanyang pasanin. Layunin niya na magbigay ng kapayapaan at kapahingahan sa lahat. Nang lumalapit sa kanya para sa tinapay ng buhay, hinihiling niya sa atin na gampanan lamang ang mga tungkuling magdadala sa ating mga hakbang tungo sa taas ng kaligayahan na hinding-hindi makakamit ng mga masuwin. Ang tunay, masayang buhay ng kaluluwa ay ang mahubog si Kristo sa loob, ang pag-asa ng kaluwalhatian. Marami ang nagtatanong, paano ko gagawin ang pagsuko ng aking sarili sa Diyos? Ninanais mong ibigay ang iyong sarili sa Kanya, ngunit mahina ka sa moral na kapangyarihan, sa pagkaalipin sa pagdududa, at kontrolado ng mga gawin ng iyong buhay sa kasalanan. Ang iyong mga pangako at resolusyon ay parang mga lubod ng buhangin. Hindi mo makokontrol ang iyong mga iniisip, ang iyong mga impulses, ang iyong mga pagmamahal. Ang kaalaman sa iyong mga sirang pangako at nawalang mga pangako ay nagpapahina sa iyong pagtitiwala sa iyong sariling katapatan, at nagiging sanhi ng iyong pakiramdam na hindi ka matatanggap ng Diyos, ngunit hindi mo kailangang mawalan ng pag-asa. Ang kailangan mong maunawaan ay ang tunay na puwersa ng kalooban. Ito ang kapangyarihang namamahala sa kalikasan ng tao, ang kapangyarihan ng pagpapasya, o ng pagpili.
Ang lahat ay nakasalalay sa tamang pagkilos ng kalooban. Ang kapangyarihan ng pagpili na ibinigay ng Diyos sa mga tao, ito ay sa kanila upang mag-ehersisyo. Hindi mo mababago ang iyong puso, hindi mo maibibigay sa iyong sarili ang pagmamahal nito sa Diyos, ngunit maaari mong piliin na paglingkuran siya. Maaari mong ibigay sa Kanya ang iyong kalooban, pagkatapos ay gagawa siya sa iyo upang naisin at gawin ayon sa Kanyang mabuting kasiyahan. Sa gayon ang iyong buong kalikasan ay dadalhin sa ilalim ng kontrol ng Espiritu ni Kristo, ang iyong mga pagmamahal ay nakasentro sa Kanya, ang iyong mga iniisip ay magiging kasuwato sa Kanya. Ang mga pagnanasa para sa kabutihan at kabanalan ay tama hanggang sa naruroon, pero kung titigil ka dito, wala silang mapapala. Marami ang mawawala habang umaasa at naghahangad na maging Kristiyano. Hindi sila dumarating sa puntong ibigay ang kalooban sa Diyos. Hindi na nila pinipili ngayon na maging Kristiyano. Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng kalooban, ang isang buong pagbabago ay maaaring magawa sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng pagsuko ng iyong kalooban kay Kristo, kaakibat mo ang iyong sarili sa kapangyarihan na higit sa lahat ng mga pamunuan at kapangyarihan. Magkakaroon ka ng lakas mula sa itaas upang hawakan kang matatag, at sa gayon sa pamamagitan ng patuloy na pagsuko sa Diyos ay magkakaroon ka ng kakayahang mamuhay ng bagong buhay, maging ang buhay ng pananampalataya. Dito nagtatapos ang Kabanata 5. Para updated ka sa susunod na sulat, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.